Bakit tayo ganito? Grabe po. Bakit ngayon mga testimony pa lang sa totoo lang, pwede na akong manalangin. Sa mga testimony pa lang narinig natin, mensahe na yon. Ang tumayo dito na siya binago ng Diyos at mula sa pagbabago na yun ay madala niya ang buong sambayanan niya ay isang himala mula sa ating Panginoon. Ganon kumilos ang Diyos sa buhay ng isang tao. Kung tunay nga nakikita ng Diyos ang pagbabago sa atin, walang imposible na pati mga magulang niyo ay madala niyo rito. Kaya natutuwa ako sa mga testimony ng kabataan na ngayon kasama namin ang mga magulang nila, mga kapatid nila, mga anak nila. Kayo po dito ay welcome. Ano man ang katayuan nyo, ano man ang kalagayan nyo, para sa Panginoon, special kayo. Special kayo sa harapan ng Panginoon. Kaya purihin ng Panginoon sa tulay at pagsilos at paggawa niya. Last week po, medyo na-miss ko po ngayon, nasa Malayto po ako, doon po ako nagsalita. At grabe din po ginagawa ng Diyos, at mula doon ay ginising muli ang church. Tinanggal po natin ang hindi pagkakong. Alam niyo mo bakit tayo puno ngayon sa church? Ba't lagi umaapaw tayo linggo-linggo? Dahil tinanggal natin kung ano man ang dati nasa church natin, tinanggal natin yung pagkakunawaan, tinanggal natin yung disunity na minsan ito yung dinalagay ng mga simbahan sa loob ng church nila. At ang problema pa, minamagnify kasi ng maliliit na bagay, mga problema, lumalaki. Pero bakit tayo puno ngayon dito? Dahil binalik natin ang presensya ng Panginoon na yun lamang mapagtutulog sa anumang simbahan. Apart from God, we cannot do nothing. Pag wala ang Diyos sa ating lahat ng bagay, ay tinabaga napakahirap gawin. Kaya sa umagay ito, huwag tayong bibitiw. Huwag tayong bibitiw. Maabutan tayo ng katapatan ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. Walang iwanan. Walang iwanan. Isang sama-sama tayo, kaya naginipak ko ng Amerika, walang iwanan. Hindi na ako babalik doon. Dahil pangako ko hanggang, kailangan ako ng Diyos dito. Kaya lagi ako dito. Yung mga bagay na kung saan tinatangkili ko, pinalimutan ko na yun. Ito na yung bagong pamilya ko. Pinalitan ng pamilya kung saan mas malaki, mas mababait, mas mga gwapo, nagagandahan. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Sa mga ito natin palakayin, using what God has given, gifts and talents. Ito yung mga alupay binigay sa atin ng Diyos. At ang mga ito na ito basahin sa 1 Peter 4:10, each one should use whatever gifts he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. So ito yung mga bagay kung ano meron tayo. Natutuwa ako kung saan ito yung church na to na punong-puno ng mga talento. Ito yung church na to, kung ano ba yung mga binigay sa atin, talento, ano man bagay na pinagkalog sa atin, lakas natin. Kung ikaw ginamit ng Diyos para umupulan at inspire mong pastor, gawin mo umupo linggo-linggo dyan para ma-encourage yung pastor na yun. Kung ano yung binigay sa atin, kakayanan ng Diyos na gawin sa atin, gawin natin ang buong tapat. At natutuwa ako sa mga kabataan ngayon na i-enhance yung talent nila. At ang gusto ko, huwag tayo mabuhay ng mediocrity life. Yung potential natin, abutin natin to the highest level. Kung ito yung potential natin, huwag natin hanggang dito lang. Abutin natin ng abot kaya natin to the highest level. Ay nang nais ng Diyos about sa atin. Nagamitin natin yung fullest potential natin na kayang gawin ng Diyos para sa atin. Ang makikita nyo, at sasabihin nyo, kaya ko pala. Kaya ko pala. Ito yung nais ng Diyos sa atin. Kaya nais ko talakayin dito yung 7 stewardship lesson na kung saan. Medyo nahirapan po pati ating PowerPoint kasi maga na po kami umuwi kanina. Talagang kanina pa lang kami nag-meditate, sobrang busy namin. Pero ganun naman, sa kabila ng kaabalahan namin, ng asawa, hindi namin kinakalimutan yung meditation namin sa ating Panginoon. Ay nawang nawag natin kakalimutan. Ano man ang ginagawa natin, maging busy man tayo, huwag natin kakalimutan ang panahon natin sa ating Panginoon. Unang-una, ang sabi dito, what we have is not ours. Sa verse 14, ang sabi dito, again, it will be like a man on a journey who called his servants and entrusted his property to them. What we have is not ours. Ano man ang tinatangkilik nyo ngayon, yung mga talento nyo, hindi nyo yan. Kung ano man yung kayamanan nyo ngayon, yung lakas nyo, hindi atin yan. Sa ating Panginoon yan. Kadalasan po sinasaway tayo, may ginagawa kang mali. Ano ba pakailan mo, buhay ko to. Minsan magulang ginagawa natin, buhay ko to. Ang mga kabataan, mali. Kahit kailan hindi naging yung buhay nyo. Ano man ang tinatangkilik nyo ngayon, ito'y lahat ay galing sa ating Panginoon. Hindi ito atin. Kaya ang nais ng Diyos,
Tayo yung mga proseso, but not the owners. Job was to manage what they were given. We must remember that everything we have has been given to us and it's not really ours anyway. Hindi talaga sa atin to. So we must remember that everything has been given to us and it's not really ours. Kung ano man ang binigay sa atin ng Diyos, lahat ito hindi atin. Sabi dito sa Psalm, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all we live in it. So, apart from God, we are nothing. Naalala ko nung time na yun. Dahil sa hirap ng dinanas namin dito sa Pilipinas, lumalaki ko at the young age, talagang trabaho ko. Sabi ko nga, paulit-ulit ng kwento at the age of 10, nagsadyaryo na ako. At the age of 12, nagpabakad bote na ako niyan. Lahat na pinasukan ko hanggang sa high school para lang mapag-aral ko sa sarili ko. At nabigyan kami ng chance. Mapunta ng States. At the age of 17, 18, sabi ko, at the age of 18, sa sobrang taas ng pangarap ko. At the age of 18, nagdadrive na akong sports car. At the age of 18, nagdadrive na akong sports car. Na-enjoy ko yung buhay ko na gano'n. At nalayo ang loob ko sa church. Dahil puro church na naman ako, anak ko na pasok, puro church. Pag may umiyak dito, napakadrama naman nun. Napakaiyakin naman nun. Totoo kaya pag yan nag-iiyakan sila, hindi ko na unawaan, nararanasan yung tunay na presensya ng Diyos. Kaya pag may umiyak, tinatawanan ka pa. Ba't kaya umiyak yun? Pero minsan, dumating ang panahon habang nag-drive ako ng sports car. Biglang nag-flashback yung mga aksidente ko. Nag-flashback. Pinaalala ng Diyos yung mga aksidente ko. Nahulog kami sa bangin, magkapatid. Nag-drive pa kami ng combi at wala akong lisensya. Nag-drive kami ng van. Nahulog kami sa bangin. Yung nagmumotor ako ng muntikan na ako. Ngayon, napakadami aksidente ng mga motor. Pinaalala sa akin ng Lord, yung flashback ko doon. Parang yung bata, halos please na hindi ako ng bata ako. Papansin ako, KSP ako noon. Pero niremind ako, Lord, na ma-aksidente ko, ang tigas ko noon. Never ako umiyak sa buong buhay ko. Napakatigas ko. Kaya kung sasabihin nyo, si Pastor, napakaiyakin. Alam niyo bakit? Nung nag-flashback, yung aksidente mo, sabi sa akin ng Lord, I can take your life just like that. Nagising ako. Lahat ng tinatamasa mo ngayon, lahat ng magandang sasakyan mo ngayon, lahat ng pera mo, lahat ng bagay na sa'yo, kaya ko kunin just like that. Nagising ako nga, Lord. Umiyak ako sa Lord, iyak ako ng iyak. Lord, patawarin mo ako. Lahat pa ng tinatangkili ko, hindi akin. At doon, nag-umpisa ako, umiyak sa buong buhay ko. Naranasan ko yung presensya ng Diyos. Ganun pala yun. Kahit anong tigas ka, kahit anong bato ka, palalambutin ka ng Diyos. Walang matigas sa Diyos. Walang bato sa Diyos. Kahit nag-blowing ka ng bato o yelo, kaya ka palambutin ng Diyos, kaya ka tunawin. Pag pinaalala sa iyo ng Diyos, ang kabutihan niya sa inyo, no way na hindi ka iyak. Ba't ako umiiyak sa harapan niyo? Ba't lagi umiiyak? Dahil lamang po ito sa kabutihan ng ating Panginoon. Ano man ang hinahanap niyo, ano man ang tinatangkilik niyo, lahat ito ay galing sa Diyos. So huwag niyo sabihin ito ay galing sa inyo. All what you have ay lahat ay galing sa Diyos. Kailangan makitaan tayo. Everything belongs to the Lord. Until we recognize this truth, we will not be good managers what has been entrusted to us. Kadalasan, tayo mga kabataan, minsan hindi natin alam na ito pala hindi atin. Kaya minsan sinisira natin buhay natin. Kadalasan ito yung bagay kung bakit ginagawa natin bagay na hindi natin alam. Pero kung nalaman natin kung yung mga bagay na pinalam sa atin ng Diyos ay galing sa Kanya, lahat ng tinatangkilik nyo, anuman ang talento nyo, ay gagawin nyo sa tama. Kaya minsan sinasabi nila, ito yung instruction. Yung Bible, basic instruction before leaving earth. Ang sabi nila doon, kadalasan para maunawaan natin ano ba, ang plano sa atin ano ba, kailangan basahin natin manual natin. Kung ito hindi ko babasahin yung manual ng mic nito, akala ko matilog, gawin ko pamukpok, ano mangyayari sa mic? Masisira. Ganon din ang buhay natin. For us to know our purpose, kailangan alamin natin, magbasa tayo manual, yung Biblia natin. For us to know ano ba yung purpose natin. Nang sa gayon hindi masira ang buhay natin. So ito yung una, lahat ng meron tayo, everything belongs to the Lord. Lahat ng meron tayo. Ang pangalawa, we're given what we can handle. Sabi dito, lahat ng pinagkaloob sa atin, to one, He gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to